Hello mga kamariya, maayong adlaw, magandang araw sa inyong lahat. Sagol-sagol ta diri kay Bisaya tang dako diri. Dito na naman si Maria magluluto at magpapatakam. Ngayong araw guys, magluluto tayo ng dinakdakan na recipe ng mga taga Ilocano. Shout out mga Ilocano. So ayan na nga guys, dala-dala ko na yung mga sangkap at pati uling andyan na. Dinala ko na lahat sa kubo at para hindi na ako pabalik-balik. Tinry ko na din kasi ang mag-voice over guys kasi sabi may nag-request kasi sa akin na magyaw-yaw daw ako. Anong yaw-yaw ko? Ito na. Ito pala yung gusto ng iba kasi 'di ba? Nakakaaliw din naman mag-voice over kaso minsan nauubusan talaga ako ng sasabihin guys. Kaya ayan na nga guys, andyan na, nagtataka ako yung utak nahulog na guys. Baka wala na akong pansahog. Yan pa naman ang pinaka-sauce ng dinakdakan natin. So ayan na, nag-ano na ako dyan, naghuhugas na ako ng mga karne dyan. Kailangan hugasan maigi kasi kakaiba yung ano namin dito guys. Sa palengke namin, yung taparan ba nila, ano ba yung taparan? Hindi ko alam sa Tagalog, ano ba yung taparan? Kaya na bahala, ayun. Sumasama kasi yung mga kahoy ba, yung tinadtad guys, Kaya nilinisan ko ng maigi yan guys. So, ayan na. Mag-aantay lang tayo. O diba, hugas na guys. Ang ginamit ko dyan guys ay mascara. Yung mascara ng baboy pati. Kung alam niyo yung mascara guys, yun na yun. Basta, mauna to. Kung sa Tagalog pa, yun na yun. Ha? Bitaw guys. Kung ano yung nakita nyo guys na ano ba? Kung ano yung nakita nyo sa video, yun na yun. So, ayan na. Magsisiga na tayo guys. Para magkakaroon na tayong apo. Syempre. Ay, Diyos ko Lord. Nahirapan talaga ako guys. Mag-voice over guys. Bahala na. Kung ano-ano lang sasabihin ko dito guys. Mapatawa ko lang kayo guys. Alam ko, yung intonation ko sa Tagalog, hindi naman ganito. Pero sasadyain ko na ganito. Para medyo matawa naman kayo. Tawa naman kayo guys. Bitaw mga kamarya. Ayan dyan, kumuha ako ng lukay. Lukay sa Bisaya. Ayan, di ko alam sa Tagalog. Kaya na mag-ano. So, ayan, nagbibidyo-bidyo kunuhay ko. Tapos, ang bilis-bilis lang magsiga, guys. Diyan, walang hangin sa panahon yan. Pag mahangin, masyadong mahangin, mahirapan akong magsiga. Kasi napakahangin nihigop ba naman? Higop ba? Sa wakas, nilalagay ko na sa kawali yung mascara dyan. Tapos, guys, maliit lang pala yung kawali. Ayan, naglalagay-lagay kunuhay ko ng naglagay ako ng laurel, sibuyas, asin. Sinunod ko yung luya at garlic or sa bawang pala. Bawang. At dinamihan ng paminta. Mas masarap kasi guys pag maraming paminta guys. Guys daw, dapat kamariyang sasabihin ko. At nilagyan ko na ng maraming tubig. At doon ko na naisip guys, hindi pala masarado. Pinalitan ko ng kaldero, ayan na. Nilipat ko siya sa kaldero guys. Kinamay ko lang yan kaya hindi pa naman siya mainit. So kinamay ko muna. Kakasalang lang yan So yan na, nilipat ko na siya guys. At dinagdagan ko din siya ng tubig. Sinasalang na. Antayin nyo lang guys. Wala talaga akong masabi guys. Bahala na kayo guys. Panoorin nyo na lang din yung yung ginagawa ko. Yan na yun din. Nilagyan ko ng asin. Dinagdagan ko ng asin. Kaya dinagdagan ko ng tubig. Kaya dinagdagan ko din ng asin. So ayun na nga. Habang nag-aantay tayo na palambutin natin yun. Mag-aano tayo ng mga rekado. Yung sibuyas dahunan. Meron tayong lemon. Siling haba, tsaka siling maanghang, labuyo. At nagsisiga na naman ako nagsisiga din ako sa uling para sa kasi isugba natin iihaw natin pagkatapos nun pag lumambot na yung karne, yung mascara, yung pinalambot natin. Pinalambot ko pala, ako nga pala ang nagluluto. So ayan na nga guys, ayan. Nilagyan ko lang ng isang kahoy para musiga na. At bumalik ako doon sa pinalambot natin karne.
na mascara. Ayun, binaliktad ko dyan. Binaliktad ko yan kasi nga para pantay ang pagkakalambot niya. Wait lang natin na lumambot. At yan, tinry ko na lumambot na. Ay inihain ko na siya. Inihain ko na siya at sinet aside ko para medyo malamig na siya pag inihaw. Kasi hindi din bagay na iihaw mo kaagad tas mainit pa. So, habang nagsisiga pa sa uling, ayan, magpapahinga muna siya kasi para naman, kawawa naman. Lagi na lang siya mainit. Lalagay rin na din sa mainit. O, diba? May nasabi ako, guys. Proud pa. Ang tagal-tagal naman ito. Tapos, kumuha din nga pala ako ng dahon sa saging. Pinakuha ko yung asawa ko dyan. Ay, hindi pala ako ang kumuha. Nagmamadali na kasi tanghali na yan. Hindi na ako nilagay ko yung utak ng baboy dyan at in-steam ko siya sa kahoy. Pais ang tawag namin dito sa sa Bisaya. Pais. Hindi ko alam kung ano naman sa Tagalog. Basta yun na yun. Kayo na ang mag-interpret guys ha kasi hindi ko talaga alam kung anong Tagalog dyan. Basta steam siguro sa English tapos sa Bisaya, pais at sa Tagalog, ewan ko. Kayo na bahala guys. So ayan na nga guys, siglit lang kasi yan kasi nga hindi na siya maglalapot pagka tatagalan. So, yan. Hiniwa-hiwa ko muna siya bago iihaw para naman ang pagkakaihaw niya. So, yun na nga. Isinalang ko na siya sa ihawan para matapos na tayo nang wala na akong masabi dito sa voice over ko, guys. So, yan na. Pinanglalagay ko na. Hindi ko nilahat ang pinalambot kong paskara. Hindi ko nilahat kasi yung sasakto lang po sana sa amin kasi ilan lang po kami ang kakain. Tsaka so yun na nga guys, pag nagba-brown may kulay na yung may kulay na ang pagkakaihaw, pwede na yan kasi luto naman na yung karne dyan. Basta ang gagawin nyo, palambutin nyo lang ng ganun yung kagaya sa ginawa ko na bago tayo nag-ihaw. Yun ang mga nilalagay lang na Ricardo para makuha natin yung timpla ng linakdakan. Ito daw ang sinasabi ng authentic. Dinagdagan ko lang siya ng luya kasi nga mas mawala kasi yung lansa pag wala talagang luya. Mahilig din sa luya kasi mga Bisaya talaga. So ayan, natapos na guys. Hiwa-hiwa na tayo dyan. Hiwa na ako ng siling labuyo para aanghang at yan siling haba para dagdag sa bango. Kasi pepper din kasi siya. Pero hindi siya masyadong maanghang guys. Kaya naglagay din ako ng siling labuyo para maanghang talaga at para hindi nakakaumay ba guys. Kasi yung utak po ng baboy medyo nakakaumay po yun kapag konti lang yung anghang. Kaya dinamihan ko yung sili dyan. So ayan na, nagpakuha ako ng gunting kasi mas madali sa akin yung gunting kasi. So ayan na nga guys lahat. At nilagay ko na yung utak ng baboy dyan kasi magtitimpla na ako ng sauce. Nilagay ko yung sibuyas, yung mga siling labuyo at saka yung piniga ko na rin yung lemon dyan. Konting lemon lang kasi yan kasi medyo malapit na masira, nakatambak lang sa ref. Kaya dinagdagan ko na ng konting suka, konting toyo. Tsaka yan, hinahalo-halo ko lang para yung utak ng baboy. Para maging saucy siya. Ayan, halo-halo. Nilalagyan ko din yan ng paminta at saka asin. Kunting asin. Ayan, pwede rin kayong magdagdag Pwede rin nga pala kayong maglagay ng MSG dyan or yung vetchin kamo. Depende po sa inyo kung gumagamit kayo o hindi. At saka depende na rin sa timpla nyo kung okay na. Pwede nang hindi nalagyan. Ayun nga, parang inagdagan ko pa ng
hiwa-hiwa dyan kasi or gunting kasi nung pagtikim ko sa sauce, ang parang onti lang sa akin kaya dinagdagan ko, natakam ako. So, yun na nga guys, halo-haluin na natin lahat at ilalagay na rin po yung ibang rekado. Like, yan yung siling haba kasi nga dagdag pang pabango. At yung sibuyas dahunan. Yan, ilalagay din natin kasi pampabango din yan. Tsaka syempre para dagdag din po ng kulay sa dinakdakan nating masarap. Pinakamasarap, char. Medyo authentic or ganito yung authentic. Dinagdagan ko lang ng konting pang-aroma kamo. So, yun na nga guys. Hinahalo-halo ko na hanggang sa mag-ready to serve na yan guys. At dinala ko na yan dun sa loob ng bahay namin. Kasi pinibidyohan ko pa yan kasi takam na takam ako at gusto kong ipapaingit na naman sa inyo guys. So, yan na. Nagkumuha ako ng isang sugo niyan at sinubo ko sa asawa ko yung food tester ko no hay. Anong reaction niya? Ay, nangyari sa kanya. Wala. Hindi niya alam kasi na binidyohan ko guys. Dali, mga una. Maraming salamat sa panonood. Follow for more. Thank you. Bye.